Sabi kanina ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa isyu ng bayan. Parang minadali raw yung unang impeachment complaint laban sa Pangulo. Kung ganyan po, halimbawa, yung lumabas sa talakay ng komite, kung posibleng ibasura agad ito ng House Justice Committee at iwan na lang yung isa. Posible yun, no? Pero mahalaga alalahanin na sa sufficiency and substance, ang titignan lamang ng komite ay kung yung mga alegasyon ba sumasapat sila sa isang impeachable offense. So hindi pa sila titingin sa ebidensya, Okay. hindi pa nila titignan yung mga testimonya, yung nakasulat lang mismo. Kung Apo. enough na yon, no, magpa-proceed tayo dun sa evidentiary phase. Dahil matataas sa opisyal ang involved dito, no? Sa ruling ba ng Supreme Court na bago, meron silang limit sa panahon na dinggin ito? Wala po sa ruling ng Supreme Court, no, pero sa House rules po mismo ang naiintindihan ko po ay dapat within 60 days Opo. mula sa pag-refer ay dapat matapos po yung proceeding at magkaroon na ng report. Okay. May inaasang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at baka maihain ngayong araw. Sabi ni Representative Terry Ridon, ipatutupad ng Kamara ng anya exclusive mandate para masimulan na ang impeachment cases laban naman kay Vice. Opo, no. So ibig sabihin po nun ay mukhang susunod po yung House of Representatives doon sa ruling ng Korte Suprema. Okay. Ngunit mag-i-insist po sila doon sa kapangyarihan nila na sila mismo yung tututok dito sa impeachment complaint na ito. Opo. So may kapangyarihan ang Kamara, no, na tanggihan ito o sundin? Sa pananaw ko po, no, may kapangyarihan po yung Kamara na mag-insist doon sa exclusive power niya. Okay. Ngunit kung iiwasan po siguro natin yung mga teknikalidad na naman, then baka mabuti po na aralin din nila kung ano po ba yung hindi talaga acceptable dun sa desisyon ng Korte Suprema. But sa sistema ko kasi natin, final word po ang Korte Suprema natin sa interpretasyon ng Constitution.